Good afternoon mga kaibigan, mga tropa, mga future security sa cruise ship. Okay, gumawa ako ng video ngayon kasi yung isa kong tao umuwi, kita kami kanina. Actually, natutuwa ako. Tao ko siya dati 2009, 2010. Grabe, nasa yate na siya ngayon security. Grabe, nakaka-amaze. Gulat ako, nakipagkita sa akin. Hindi ko alam na andun na siya sa yate. Sumasahod siya ng $4,000. Ganon katindi. Security siya doon. Sabi ko, ang layo na nang inabot mo. Sabi niya sa akin, sir, mula nung prinumot mo ako noon, nag-aral na ako, inaral ko ng trabaho. Hindi na siya yung pa-petiks-petiks. Hindi na siya yung pa-banjing-banjing. Pumuko siya sa trabaho. Inaral niya yung trabaho. At saka, in-apply niya sa sarili niya. In-apply niya sa lahat ng sa pasahero, sa international international na mga katrabaho niya. Grabe, ang lawak na ng kaalaman. Believe ako. Dami niyang training sa ibang bansa, on board. Grabe, na-surprise ako. Pero ganun, pakumbaba pa rin siya. Pero nung nagkwentuhan na kami, grabe. Ang dami niyang narating ng sa buhay. Akalain mo, ano na siya? 7 years, 6 to 7 years, nasa yate na siya. Ang laki ng bahay niya pinapagawa sa Laguna. Sasakyan niya 3. Sa Fortuner, isang high ace na yung high roof. Gamit niya ngayon Monterong bago. Tapos, bahay niya pinapagawa sa Laguna. 205 to 210 square meters. Kasi inuwi niya yung mga magulang niya dyan. Kasi, andito yung buhay. Dati silang taga-bundok. Dati silang sa tamang buhay lang. Dahil magsasaka sila. Ngayon, andyan sila ngayon. Bakit ko sa inyo to kinukwento? Ito yung realidad. Yung mga sinabi ko sa kanya noon, nireiterate niya sa akin ngayon. Ginawa niya. Yan ang nangyari sa buhay niya ngayon. So, kaya sabi niya, 2 to 3 years, okay na siya. So, ganun ang buhay. Di ba? Ito lang naman. Short journey lang ang buhay, kaya ganda na natin. Ayusin na natin. Kaya kung kayo dyan, mga 5'9", doon sa pumunta ako ng SM San Lazaro, nakilala ako doon ng mga security. Pumunta ako sa dito sa may Mall of Asia, nakilala ako ng security. Pumunta ako sa Shangri-La, nakilala ako ng security. Pumunta ako ng, of course, Manila Hotel, nakilala ako. Pumunta ako ng dito sa may Okada, nakilala din ako ng mga security dyan sa may casino. Sa may So, lahat nangangarap. Ang dami nangangarap. Nung isang araw, kailan ba yun? Nung araw ngayon, Tuesday. O nung Saturday, bago kami magbiyahe, nag-ride kasi kami ng tropa, tapos hapon nag-firing kami. Yung isang taga Philippine Navy officer, Philippine Navy Marines, tsaka yung isa Philippine Navy, and
Inakausap ko yung isa sa PNP, yung nasa SAF, nandito daw sila naka-download sa Maynila. Nakilala ako. So, kinausap nila ako, "Sir, tulungan mo kami. Parang familiar ka sa akin, sir ah." Sabi ko, "Saan mo ko nakita?" "Basta familiar ka sa akin, parang sa TV, somewhere." Sabi ko, "Nanonood ka ng YouTube?" Sabi niya, "Yun." Sabi ko, "Sige." Sabi ko, ang pag-security sa barko, di naman sa pilitan. Kung talagang yun ang desire mo, tuloy mo. Kasi daw yung mga kasamahan niya sa PNP, saka sa AFP, nasa security na. Sabi ko na ngayon, demand na yan. Especially tayo mga Pilipino. Ay sabi ko, kami mga dyan, mga nauna, pinagbuti namin yung natin, trabaho, para dumami tayo. Di kami nag-abuso sa buhay. Di namin inabuso yung namin, para dumami tayo, lahi natin. Kasi dyan, pag nagkalokohan ka dyan sa barko, ang ang nasa alang-alang natin yung lahi, hindi yung pangalan mo, hindi yung agency mo. Yung lahi natin, kung paano tayo dumami dapat. Hindi yung tanggalin natin yung ugali ng sisirain mo yung kapwa mo. Tingnan mo yung ibang lahi, nagkakampihan yan para sa lahi nila. Na-host ko yan sa ibang Pilipino. Hindi naman lahat kasi iba naman. Pilipino sa kapwa Pilipino nagkakagatan. Pero hindi ko tinolerate yan. Sa mga tao ko na Pinoy sa Pinoy. Laging gusto ko yung may diversity, halo-halo. Ayaw ko sa Pilipino na puro pabor. Gusto ko kung mapapaboran mo yung Pilipino, napapaboran mo yung ibang lahi, pantay. So, nagdeterminate nga ako ng kapwa ko Pilipino eh. Ibang lahi pa. Hindi pwedeng ibang lahi lang. Pantayin natin. Kasi may karma. Maging huwaran at maging mabuti tayong opisyal o kasama. Kaya yung mga tinuturo ko sa inyo mga guides, isaisip nyo at magyayari sa buhay nyo yan. Mangyayari sa inyo yan. Ang message sa akin dito, sasagutin ko lang. Daming tatanong eh. Ito. Sir, 8 years in service in security. Supervisor, detachment commander, inspector, ito yung mga naging posisyon niya. Posible po ba akong makasampa pa sa barko? 40 na po ako. Okay. Pangalan nito ay si Rolly. O yan, Rolly. 2138. Okay. Rolly, advice ko sa iyo, para sa akin, sobra-sobra na yung experience mo sa pagsisecurity. Ngayon, gandahan mo, gumawa ka ng resume na maganda. Gawa ka muna ng draft, ipagawa mo sa magaling gumawa, reviewin mo. Pag satisfied ka na, alam mo sa sarili mong satisfied ka na, yun ang gamitin mo pang-apply. Applyan mo yung mga agency dyan na open kasi start na sila ng hiring. Maganda yung picture, tama yung format, maganda pa kagawa ng resume, huwag yung over alam mo naman yung masyado ng over ng basta simplihan nyo lang pero maganda talaga pakagawa. Applyan mo lahat yan. Lagi ko sa inyong sinasabi, kung sino unang dumating, huwag na kayo mamili, banatan nyo na. Kailangan makasampa muna kayo. Kailangan magkaroon muna kayo ng experience. Saka na kayo mamili ng magandang agency. Kasi ako halos naubos ko yung agency yun eh. Kung saan maganda, talon ako ng talon eh. Hindi ako nag-iisi sa isang company. Lagi kong sinasabi yan. I choose the company. The company did not choose you. Laging ganon. You choose the company. Always.
So, ikaw ang pumili ng kumpanya, hindi ang kumpanya ang pumili sa'yo. Ikaw ang pumili ng kumpanya. Since qualified ka sa criteria mo, kaya ginawa ka. Kung saan ka komportable, doon ka. Lalong-lalo na pagka experience ka na. Pero pag beginner ka, naging starter mo lang naman yan, go. Huwag kang mahihiya dahil 40 ka na. Huwag kang dahil experience ka na, mas ano ka, mas advance ka dyan. Okay? So, yan ang sagot ko sa katanungan mo. Okay? Kasi na to. Chris Leon. Okay. Sir, salamat sa mga information na nakukuha ko sa natututunan ko dito sa pinanonood ko kayo palagi. Sa tuwing naka-duty ako sa hotel, nakaka-motivate po talaga. Parang gustong-gusto ko na po sumampa. Sana po makapasa ako for this coming interview. Okay. Advice ko sa iyo, yung ano yung mga pinanood mong video, kung nagsulat ka, reviewin mo lang yun ng reviewin. Plus yung stock knowledge mo, nalalaman mo sa security, dagdagan mo ng kunting safety about fire extinguisher, safety, response, emergency rescue, at first aid, minimum lang kung ano lang mga basic lang diyan. But 90% focus ka sa security matters, papasa ka dito. Okay? So, huwag kang mag-alala. Huwag kayong matatakot sa mga interview. Dahil security kayo, masasagot nyo yan. Hindi kayo tatanungin yan about mechanical, about psychology, about chemistry. Hindi kayo tatanungin dyan. Puro lang sa security. Okay? Bernard. Ask ko lang, sir, kung may height requirements po ba mag-apply sa security sa barko. Okay, Bernard. Actually, 5'1", may mga tao akong 5 or 5'1", nakukuha. Kasi bakit? Marunong sa security. Wala ditong pagalingan, wala ditong magaling, wala ditong master. Meron dito mga CSP, mga dating security manager, bumabagsak sa interview. Bakit? Di alam ang basic. Pinakilala nila na manager sila, magagaling sila, CSP, CSMS, CST, kompleto sila, inspector, kung ano pa man. Pagdating sa basic security, bumabagsak pagdating sa principal. Bakit? Basic lang ang kailangan dito. Kahit kernel ka pa eh. May naging tao nga ako eh. Police major, police lieutenant, police inspector dati, ngayon police lieutenant. Oh, sige nga. Mga dating PSG. May mga naging tao ko mga dating PSG. Mga dating Navy, Marines, Army. Oh. Ano sabi niya? Sir, security talaga kailangan dito, hindi police, hindi military, hindi. Security kailangan. Isa rin yun sa mga nanood. Okay? So, yun ang advice ko sa iyo. Basic, alamin niyo lang lahat ng mga basic sa security. Access control. Peace in order. How to de-escalate the situation. The escalation of disputes. Yun lang. Paano nyo yung response, incident response, kailangan, yung basic alam nyo. Ano ba dapat sa incident response pag pumunta ka? Priority time. Ano nakikita mo? May nag-aaway, may nagsasaksakan, may nagsusuntukan. Ano ang kailangan primary mo dyan? Primary response tries to stop the fight. First, call for assistance. Call a friend. Kung nandyan kayo sa building, raise the alarm. Kung talagang worst case scenario, walang telepono, pindutin nyo yung fire alarm para ma-respondan doon na mayroon dong insidente. Kung may intercom lang naman, telepono at may radyo, di gamitin nyo. Pero pag walang-wala, gamitin nyo yung fire alarm. Para ma-respondihan kayo. Ganon. O may nakita kayo nakalutang sa swimming pool. Lasing. Anong response dyan dapat? Nalulunod babae, ay lalaki kang responders. Anong kailangan mong gawin? Grab anybody from the other department, hindi lang security. Get the witness.
Kung babae, di kuha ka ng babae. Observe ka. Pull out mo dyan sa swimming pool para di ka ma-harassment. Basic. Aralin nyo yan. Alam kong kaya nyo sagutin yung mga bagay-bagay na yan. Ha? So, wag mag-alala. Visa, wag nyo isipin ang visa. Pumapasa lahat sa visa. Wag lang kayong matataranta. Ipakita nyo lang pag kayo tinatanong sa visa na kaya nyo magtrabaho mag-isa sa ibang bansa. Kaya kayong pagkatiwalaan ng kumpanya. Okay? So, yan ang mga mga katanungan. Ito pa. Sir, ilang buwan po ba ang kontrata ng security sa barko? Pag sa security, beginner, maabot yan ng 9 months. Okay? 9. Maximum maybe 10 siguro. Pero 9 months, 8 months, 9 months, 10 months. Uwi na yan. Oh, yung isipin yung uwi. Isipin nyo yung trabaho. Kikita kayo doon ng malaking pera. Libre doon yung tubig. Libre yung, di na kayo mamamasahe. Di na kayo sasakay. Libre uniform. Libre laba. O, ano ang aircon ang kwarto nyo? Kutsyon. Bibili nyo lang doon, medyas nyo eh. Saka, shampoo. Minsan, libre pa doon ng sabon eh. O, sa mga officer, sa aming officer, umano kami, 3 months, 3 to 4 months maximum. 3 and 3, 3 to 4 months. Pagka mga sa supervisor, maabot din ng 6 to 8 months. O, yan ang kontrata dyan. Huwag nyo isipin yung uwi. Isipin nyo yung iuuwi na pera ninyo. Ha? Sir, baka pwede pa hingi kami ng sample ng resume ninyo. Di naman kailangan. Memoranda type lang. Memoranda type, alam nyo na yan. Basta lagi nyo unahin, tandaan nyo to. Pag gumagawa kayo ng resume nyo, first page, yung application letter. Parang letter of intent. Okay? So, dapat may cover letter yan. Yan cover letter. Then, sa second page, mag-umpisa na yung resume nyo. Pangalan nyo, details. Ganun lang. Contact number. Yung kasarian nyo. Status. Yun lang. Di na yung kailangan kung ano-ano pa dun. Yun lang. 5 yun. Tapos, objective nyo. Position applied muna. Then, objective. Objective. And then, sunod na dyan yung present job. Present job. Sunod na yung present job, previous job, previous job, previous job. Accomplishment. Tapos after ng accomplishment, ilagay nyo na yung mga skills ninyo. Sunod dyan yung mga achievement lahat. Yung mga award, etc., etc., etc. Hindi yung lalagay nyo pa yung, huwag nyo nilagay yung elementary kayo, nag-high school kayo, hindi na. Kung nung college lang. Kung nag-high school lang. Kung elementary. Kung course, may kurso dyan. Training sa baba. Training and others. Yun lang. Lagay nyo dito yung caption, yung title, year doon sa dulo. Sa baba, affirm here with attached here with affix my signature that all the information I give is correct. Permahan nyo sa baba. Colored picture sa taas. Gawa kayo ng madaming resume. Yun ang isubmit ninyo. Kinakailangan masaya kayo sa resume ninyong hawak-hawak. Ramdam nyo naman yan kung pangit pa kagawa ninyo eh. At saka maganda. So, di kailangan ng colored kung ano dyan. Di kailangan colored. Pag nagawa ka ng resume, normal lang. Ito pa. Tanong, asa na yung ito. Sir, age limit 46 old na po ako. Ka-optional ko lang sa PNP. Pwede po ba ako? Oo naman. 46? Tikas yan. Ipakita mo lang yung katikasan mo at na talagang security ka, yung postura mo talaga is security, kung paano ka magsalita, security, hindi rude, hindi arrogant, but polite, but firm. Laging sasabihin ko sa inyo, firm and polite.
ang security ha. Hindi rude, hindi sarcastic. Hmm? So, gawa ka rin ng ng same, gawa ka ng magandang resume at practicein mo yung interview nyo. Kung kayo sasalang na sa interview, mag-record muna kayo sa cellphone ninyo, i-record nyo sarili nyo. Ha? Tapos, panoorin nyo kung paano kayo sumagot sa interview. Supposing mayroon sa inyo nagtatanong, kunyari tinatanong ka, sasagot ka rin. Ngayon, i-record mo, mag-video ka, i-record mo, saka mo i-critics yung sarili mo. Kasi meron tayong critiquing naman eh. Alam nyo naman yan. I-critics mo sarili mo. Saan ka mahina? Pronunciation? Deliberation? Hindi mo kailangan pag sumagot sa mga tanong na, wag na, diretso lang. Pag alam nyo, di kailangan magsalita ng pahabain nyo pa. May mga ugali yung Pilipino ng ganun pag nag-i-English. Wala, simplihan nyo lang. Dahan-dahan, dire-diretso lang. Pag nahinto, hinto. Wag na hinto. Then, mag-isip sa sasabihin, wag tumingin kung saan-saan, focus sa kausap na medyo nakasmile ng half-cock na smile. Sir, my name is John Smith. So, I am security applicant for the cruise ship. Ganun lang. Practice kayo. Hindi naman tayo English talaga eh. Pilipino tayo eh. Kahit Carabao, basta naintindihan. Huwag kayong matakot, mag-alala dahil ang English nyo. Marami dyan mga professional, mga tapos, mga degree holder, mga license. Pagsalitain mo, Carabao naman. Hindi kailangan ditong master English. Basta naintindihan. Dahan-dahan lang kayo magsalita, magpaliwanag. Tandaan nyo yan. Di nga nakatapos ng high school, nakakasampa dito eh. Di nga nakapag-high school eh. Tandaan nyo to. Mas marami ang nakakasampang mga nakapagtisda kumpara sa mga professional dyan. Bakit? Mas marami silang experience eh. Okay? Tandaan nyo yan. Ito. Yan. Ito isa. Magaling to. Yan. Alfred 2138. Alfred. Sir, mag-optional na po ako sa PCG, Philippine Coast Guard. Okay. Gusto ko po sanang mag-apply security sa cruise ship. Ano po ba yung mga dapat kong gawin at ano po ba ang mga kailangan kong i-provide na documents? Okay. May mga video akong ginawa dyan about sa inyo, sa mga kung paano mag-apply ng security sa barko. Kalkalin nyo lang yung mga video dyan. Naandyan lahat ng itong kasagutan ng tanong mong to. May experience ka naman na about pagiging seaman mo dyan sa Coast Guard. Malaking points yan, Coast Guard ka. Alam mo na ang ISPS, may idea ka na sa ISPS, maritime level, sa MARSEC. MARSEC level 1, MARSEC level 2, MARSEC level 3, marami ka nang alam dyan about access control, about security, marami ka nang alam dyan. So, advance ka. Ganun din, same, basic requirements. Mag-apply ka na. Malapit lang sa inyo to, dyan sa Calao. Daming agency dyan. Okay? Maraming agency dyan. Ito. Isa. Yan. Ito. Nabasa ko to. Okay. Hello, sir. I am police. Okay. I am police lieutenant. Deciding to work on board the cruise ship. Please advise for the process. Okay. Ano to police lieutenant to Siguro, pagod na din dito eh. Although ang official malaki yung sahod ni dyan sa PNP, ka lang yung stress, grabe. Imagine, magkano ang retirement ng mga yan. Kailan mo pa? Ilan itong laging sinasabi na itong mga pulis na magaling tao ko eh. Kailan mo pa sir i-enjoy yung retirement mo? May enjoy mo ba yan kung dedo ka? Or may enjoy ba yan
kung talagang matanda ka na. Kailan mo i-enjoy yung sarili mo? Dumami man yung pera mo, kung matanda ka na, paano mo i-enjoy? So may kanya-kanya tayong destiny at may kanya-kanya tayong desire. So ang advice kayo sa'yo dito, kay Police Lieutenant, is mag-decide ka. Mag-decide ka. Kasi magkano sweldo mo dyan? Simple lang ha. Magkano sweldo mo dyan? Sa'yo lahat. Although, siguro may libre naman kayo dyan mga pagkain minsan at may mga tukal-tukal naman dyan na pera, mga bigay-bigay. Tingnan mo kung saan ka komportable. Pero kung gusto mo talagang mag-abroad, ang sweldo ng first contract sa barko is sabi natin na $900 to $1,000. Pinakamaliit na yan. Sabi natin 1,200 to 1,500 US dollar ang first contract ng security. So, mamagayo ka lang doon eh. Sisimplihan mo lang trabaho doon. Oh, di ba? Pansin nyo yan, lahat ng mga kasamahan yung mga nasa cruise ship, na mga security na sa cruise ship. Ha? Anong buhay sila ngayon kumpara sa inyo? Kahit marami pa kayo dyang insignias kumpara sa kanila eh. Pero tingnan mo yung buhay nila sa buhay mo. Di ba? Tingnan mo lang. So, ikaw na makakaano niyan, notice. So, di ko naman sinasabi na kung ano, manotice mo. Pansinin mo lang ha. So, ituloy mo pa rin. Try mo din na kung talagang yun ang gusto mo, ano naman problema eh. Kasi galing na ako dyan sa ganyang sa tagal ko na on board. So, itong ina-advise ko. Parang yung naging tao kong isang natanggal siya sa serbisyo, taga Rizal. Region 4A yata ang Rizal, Region 4. O ang Rizal. Natanggal siya sa PNP ng 6 years. Tapos nagpa-reinstate siya kasi nagkaroon siya ng admin case. Tapos criminal case nabayaran niya, na-dismiss, pero may administrative case medyo tumagal-tagal. Tapos na-reinstate pa. Na-reinstate siya eh. So, pero basic yung niya hindi masyadong, ngayon kasi ang hirap magpa-reinstate, lalo sa panahon ngayon. So, naging tao ko doon. Yun ang tumulong sa akin pagdating sa mga report, mga investigation. Pero, simple lang naman ang reporting sa barko. Walang problema yon. Okay? So, hindi mahirap para sa sa kanya kasi siyempre official 'yon. Ganun pa man, ang sagot ko sa iyo, try mo lang try mo. Kung magustuhan mo, di i-continue. Pero kung medyo pagod ka na dyan sa PNP, di ano mo naman yan, decision mo naman yan. Itong isa, hello po, Sir Idol, hindi pa ba alanganin ang age na 42 years old sa cruise ship security at pwede na po ba ako mag-apply through online kahit 4 months pa ako bago makauwi galing dito sa UAE at wala pa ako sulas. Salamat, sana mapansin mo ang katanungan ko. Okay. Rani. Okay, Rani 1983. Rani, online naman ang application. Gawin mo yung sinabi ko sa'yo, mag-login ka doon sa mga portal nila, mag-send ka ng resume doon sa mga agency na yan sa Pilipinas. Habang nandiyan ka pa sa UAE, ang dami kong mga naging tao mga galing dyan sa UAE, dyan sa Muhammad, Rashid Port, marami dyan mga nagtatrabaho sa airport dyan na andyan na sa barko, mga nag-guide din natin. Ngayon, andyan na sila sa barko. Mga dati silang mga airport security, mga security dyan sa terminal, security sa mall dyan. Ngayon, nakasampa na sila ng barko. 42 ka pa lang naman, go! Experience security ka, kukunin ka for sure. Madali na lang, huwag mong isipin ng sulas. Huwag kang uuwi. Huwag kang munang uuwi. Apply ka muna. Kasi ang interview dyan, Rani, ang interview dyan is online naman. Skype. Lagi ko sa inyong sinasabi. Pag kayo magsisit ng interview, you must be prepared. Meron kayong note sa harapan na hindi nyo babasahin, na naka-ready kung sakasakaling hindi nyo maalala, lingon kayong konti, huwag nyo babasahin, lingon kayong konti, may notes kayo sa harapan, dapat na-review nyo. Presentable yung damit nyo, maayos,
malinis, nakapag-refresh kayo, then attentive ka doon sa mga tanong, malakas dapat na internet ang kailangan mo. Kailangan naka-prepare ka talaga ng magandang connection mo kasi baka hindi kayong dalawa magkaintindihan. Maraming bumabagsak dyan dahil di naiintindihan yung yung usapan nyo. Dahil sa poor signal, etc. etc. Pag sinet kayo ng interview for online interview, sabihin nyo, isit nyo yung araw niyan, i-day off nyo na yan, pagbigyan yung oras. Galingan nyo sa interview. Related to security matters only. Konting safety, konting peace and order, security response, incident response, fire rescue response, medical response, mga ganun. Ha? So yun ang gagawin mo. Huwag kang mag-alala sa mga solas na yan, mga PCRB, safety, lahat-lahat ng yan. Kasi pagka hinard ka niyan, sisend sa'yo, okay, Mr. So and so, congratulations, you are now accept to my company, to work with my company, blah, 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 blah. So at any given time, you can proceed to the managing agency and get the requirements done and get the medical done and see you on board. Ganun yun. Pagka minilater ka na yan, umuwi ka. Magbakasyon ka, file ka muna ng bakasyon. Emergency ka muna, emergency leave, bakasyon ka. Pagdating mo sa Pilipinas, bakanan mo lahat ng training. Lahat, kunin mo lahat. Yung pinapakuha sa iyo, kuha ka ng Siemens book, kuha ka ng passport. Kasi may passport ka na, kuha ng Siemens book, kuha ka ng safety, kuha ng SOLAS, kuha ka ng PECAB. Kung anong nire-required lang nila, wag mong kunin ang hindi nila nire-required. Then, go. Pagka sinabi na nila na pasado ka na sa requirements for medical ka na. Pag medical ka niyan, binigyan ka ng medical niyan, almost malapit ka na. Then pag nakakuha ka na, binigyan ka ng plane ticket for visa. Pag pumasa ka na ng visa na yan, may plane ticket ka na, may dispatch ka na, hindi mag-resign ka na. May dispatch ka na. May date ka na ng joining vessel. Yun, palakpak ka na. Magpakabait ka na lang dun. Ayusin mo na lang. Sundan mo lang yung mga video na tinuro ko sa inyo. Wag abusuhin yung posisyon dun. Kasi binigyan ko ng pagkakataon. Maganda ang magsiman. So yan ang advice ko sa iyo. Huwag ka muna magre-resign. Sir, paggaling ko sa security dito sa Qatar. Frankie. Sir, paggaling po dito sa Qatar, tanggap po kayo, sir. Oo naman. Sinasabi ko sa iyo, marami kami dyan mga tropa, mga galing Qatar, Kuwait, Bahrain, Dubai, mga security dyan lahat. Iba nga, firefighter. Yan, nandito. Security tayo. Go. Attack na habang habang napapanahon, habang qualified pa tayo. So, yun ang advice ko sa iyo. Gawin mo yan. Huwag ka mag-alala. Papasa kayo. Yun mga katanungan. Ito pa. Sir, good afternoon sa Pilipinas. Magkano po ba yung sahod, sir, sa security sa barko? Kasi po, gusto ko lang i-compare dito sa security sa airport sa Dubai. Okay. Alam ko maliit ang king ninyo magpasahod sa land base. Di nyo kaya tapatan ang sweldo sa barko. Unless manager ka dyan, depende siguro. Pero bayad ka dyan ng upa mo, pagkain mo, tubig, ilaw, kuryente, telepono, bahay. Sa barko wala Kaya malaki lagi sa barko. Libre lahat dun Pati uniform, lahat libre. Pati pagkain libre lahat. Tubig. Minsan nga alak libre pa. Ang nasabi ko na to, minimum siguro kung mga 900 to 1,000 above sa first contract. May 1.4 nga may 1.5, may 1.8. Plus overtime. 2 plus, 2,000. Pero may agency tayo ditong napakabarat.
Laki-laking agency, napakaliit magpasweldo. Eh, sampahan nyo muna ng isa. Pangalawa, lipat na kayo sa iba. Experience na kayo eh. Kaya tumagal dyan, liit ng sweldo. Okay. So, yun lang. Itong nakausap kong Police Cavite na na kinausap ako, dalawang isang police master sergeant saka isang corporal. Advice ko sa inyo, kung kayo masaya diyan sa pagpupulis nyo, tuloy nyo, ayusin nyo, ayusin magpakapulis kayo, ayusin nyo, nag-enjoy pa kayo. Pero kung gusto niyo rin ng ibang experience, gusto niyo rin subukan magbarko, di wala namang problema. Nandiyan naman yung lahat ng guidelines. So, alam ko pinapanood niyo lagi itong mga video ko. Sabi ko nga sa inyo, itong ginagawa kong video to, lahat to para daw sa mga Pilipino, para di nahihirapan pag nag-a-apply. Kasi kami noon, talagang nakatikim kami ng pait. Ng hard time noon. Kami ang mga beginner na security ng Pilipino noon. Kaya ayaw namin para sa akin, ayaw kong nahihirapan ang kapwa Pilipino na mahirapan sa pag-apply, sa requirements, pwede naman pala, lalo-lalo na sa onboard. Okay. So, meron ako ditong natanggap na naman na message about sa trabaho sa barko kasi mga nakasampa na yung iba. So, nakatutuwa sila, nakasampa na rin yung iba. Ang gusto naman nila, matuto about sa operation ng mga machine nila doon kasi di daw sila tinuturuan ng ibang kalahi na kapwa Pilipino. Yan ang nakakasama ng loob na sinasabi ko kasi baka maungusan. So, sabi ko, first contract, walang problema. Sige, nakakatikim kayo ng hard time kasi ayaw nilang masapawan nyo sila. Unang-una, baka mas pogi ka sa kanila, mas matangkad ka sa kanila, mas malinis ka sa kanila, mas maayos ka sa kanila, o mas maganda yung background mo sa kanila. So, kaya pinipilit ka nilang isuppress yung kaalaman mo kasi baka baka shumay, maging shine ka, maging apple of the eye ka ng mga tao dyan, ng iba, alam mo, may lahi tayong, may dugo tayong inggitero. So, baka yan ang So, wag kang magpadala dyan sa kaya magpadala dyan sa mga kasamahan yung yan, ng mga naiinggit lang siguro. Makisama lang kayo, wag niyong awayin, pasensyahan nyo. So, ganang problema yun. Ang importante, kayo ang nagugustuhan ng amo nyo. Nagugustuhan kayo ng amo nyo at maganda performance mo bago umuwi. Okay? So, huwag kayong mag-alala kasi kontrata tinatapos dyan. Ang trabaho nandyan yan araw-araw. Ganun lang. Sa susunod kong video, abangan nyo yung about sa trabaho naman sa barko. Kasi may mga request din kung siyempre nag-iisip na rin sila ng promotion. Kung paano i-operate yung mga machines doon na iba na ayaw pa sa kanilang ipahawak. At saka kung may mga equipment sila doon na hindi pa tinuturo, hindi sila tinuturuan about sa safety management, sa security management system, sa fleet regulation, sa ship security plan, about sa ISPS, about maritime security levels. Hindi pa sila tinuturuan ng mga ganyan. Tuturuan ko kayo sa susunod kong mga videos. Okay? So, yun lang muna. At sa mga nag-aabang ng video, pag ako free, gagawa ko ng video. Pero pagka busy, kasi ka-busy ko lagi. And then, antay-antay kayo. Ha? So, sana maraming makaalis sa taong to. So, yun ang wish ko sa inyo. Maging fit kayo, pumasa kayo sa medical, pumasa kayo sa visa, pumasa kayo sa mga interview. Yun lang ha. Yun ang sinasabi ko sa inyo lagi. So, mag-ingat kayo. Sana makapasa kayong lahat.